Habang nagsasamba tayo sa Lord, nag-worship sa iyo, Lord, ito lang maibigay ko sa iyo. Ang pagpupuri, pagsamba ng buong buo na walang makakapigil sa mga anak ng Diyos sa pagsamba. Amen? Kaya yung taong ito po ay sinasabi natin ito na po, sabi nga magbilang ka na lang ng araw, oras, panahon. Makita nyo na po yung nangyayari na because of the ideology ng tao, paniniwala, ng kanilang kaunawaan patungkol sa reliyon, until this time, hindi pa rin nagkakaisa ang buong mundo. Amen? Kaya tayo namang Kristiyanong bansa na sinasabi ang Pilipinas ay mapalad dahil marami na po nakakilala at nakapanumbalik sa Diyos. Amen po ba? At isa ka na doon. The only thing that you need to do, maging totoo ka sa harapan ng Diyos. Amen? Magkaroon ka ng kaunawaan, awareness, na mahalaga pala ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi kahit anong gawin natin gawa, ano pong ating kilos galaw, gawin man natin lahat. Kung ngunit wala po ang Diyos sa ating buhay, mapupunta lahat sa wala. Are you there? So yun po isang bagay na hindi natin naunawaan, mga kapatid. Nagpapasalamat ako ngayon dahil narito kayo. Dahil there are things na hindi pa naunawaan ng marami pagdating sa Diyos. Amen? Mabait naman ang Diyos, mabuti ang Diyos. Yes, how about you? Ano ka? Sino ka sa harapan ng Diyos? Amen? Kaya yun po isang bagay na sabi nga na nag-exhort sa buhay nating kapatid na we have free will to choose. Choices ng isang tao. Choice mo yan na magpakasama o mahulog ka sa kasalanan or maging matuwid ka sa paanan ng Diyos. Amen po ba? So, ikaw po ang binigyan ng Diyos ng kalayaan, pumili. Kung ano po ang mabuti sa'yo o sabi nga magpakasama ka na. But then, there are consequences. Ayun po mga bagay na hindi naunawa ng marami na mayroong mangyayari sa takdang araw, oras, panahon sa ating mga gawa na hindi natin binigyan palaga ang lumalang ng langit at lupa at nagbigay sa atin ng chance to come back to God. Amen? Sino po nakaalam dito na bukas ay tapos na ang mundo? O pumanaw na, o lilisan na, o may mangyaring bagay sa buhay mo? Wala. Amen po ba? Yun po ang isipin natin lagi dahil wala nakakaalam kailan. Kung ano ka, kailan kalilisan sa ibabaw ng mundo. Ito last January 4, gumising lang, ayaw ko na elaborate kung sino po. Ito po, it happened. Nahulog lang sa kama, putok. Na ilang stitches yun, tinakbo kagad sa ospital. Nahulog lang sa kama. Sumirit na yung dugo. Hindi malayo sa amin. Pero, yun nga sinasabi ko, natutulog lang siya. Dapat di ba natulog ka? Kampante ka, nakapahinga physically? Pero hindi niya alam, mangyari yun. January 4, 2024. Takbo agad sa hospital. Kasi yung dugo hindi mapigil eh. Hello? Ano po ang mga nangyayari na hindi natin naunawan? Why nangyari? Kaarawan din ng mga araw na yun. Birthday po yun. Why God gave us warning? Hindi natin pag-aari ang buhay na ito na hinihingahan ng Diyos. Hello? Hindi natin pag-aari ang creation ng Diyos o masterpiece. Dapat ito palagahan natin dahil nabuhay tayo sa habag ng Diyos. Are you there? Pero matutulog. Pagbangon, putok. Hindi mo alam nalaglag siya o na may demonyo sa impyerno na gumuhit sa kilay niya. Siya rin hindi alam ano nangyari. Hello, church. Tutulog ka lang, ha? Kaya why I give this to you now? Kasi hindi mo rin alam anong bukas mo eh. Kaya hindi natin pwede pabayaan yung ating ugnayan o relasyon sa Diyos. Kaya paalala lagi, the Word of God always reminded us
na maging totoo ka na sa paanan ng Diyos. Natapos na ang buong 2023, ngayon pumapasok tayo sa 2024 na taon, ano bang heart mo? Ano bang puso mo ngayon? Ano bang nais mo ngayon? Ano bang nais mo gawin ng Diyos sa buhay mo para matuto ka? Sabi ko nga sa Lord Lord, Diyos ka naman Ikaw lang nakakaalam. Ikaw lang ang may karapatan, kapangyarihan, lumilok ng iyong nilalang. Because sometimes I ask the Lord, Lord, why these people? Why our brothers and sisters, wala talaga alab at apoy patungkol sa Diyos, sa panlangit na bagay. Oh, masakit, no? Pastor, ano yan? Now, I'm asking you, may nadala ka na bang kaluluwa na maging katulad mo na mananampalataya sa lugar na ito? 2024 na pumasok ngayon, January, ano pong heart natin? Ano pang mitiin mo na makadala ka ba ng kaluluwa na mailigtas din ng Diyos katulad mo? Na makarinig ng ebanghelyo, makaunawa ng salita ng Diyos? O makasarili ka pa rin? Yun po sabi kanina, nabasa na ating kapatid, na hindi na natin pwede, kung gusto mo sumunod sa Diyos, hindi mo pwede palagahan ang iyong sarili. Bigyan mo rin pahalaga yung iba na nagmimiti na makakilala sa Diyos. Ngunit paano sila makakilala sa Diyos kung hindi mo na sila nabahagian ng katotohanan? Dahil po ang ebanghelyo makapalaya ito. The truth will set them free. Ano nag-hinder o pumipigil sa atin ibahagi si Kristo sa marami pang buhay? Kahit basahin kong buong ebanghelyo ito sa Genesis hanggang Revelasyon o sa pahayag, maging walang kwenta lahat ito kung hindi mo ito bigyan din ng pansin. Hindi mo palagahan na nangusap, nagsalita ang Diyos at may ginamit na mensahero para ipahayag ang katotohanan na bahagi ka magligtas sa maraming kaluluwa sa mundong ibabaw na ito. Are you there? Yun po yun, mga kapatid. Mapalad ka, nakarinig ka na. Nasa iyo na lang ngayon ang choice kung ikaw po susunod sa Diyos o magpaliban. Hayaan mo na muna sila. Dati maalab, maapoy ka. Naglagagablab ka pa. Ngayon, relax ka na lang. Bahala sila na lang. Maiwanan ka talaga. Ako na nagsasabi. I don't want to judge anybody here. But kung action mo ay walang buhay patungkol sa Diyos, diyan ka lang. Hello? Hindi ganun ang Diyos binigay niyang kanyang bugtong na anak? Napako siya, nabitay siya doon sa puno, sa kahoy na yon para lang iligtas ka, pero hindi mo pinahalagahan? Naintindihan ba natin, church? Hindi na po pwedeng hilot-hilutin ka pa, himas-himasin ka pa, hindi ka naman manok. Kailangan mo makarinig ng katotohanan para ikaw maging bahagi sa kaligtasan ng maraming buhay. Amen? Kaya, hindi yung sakripisyo natin, church, to win more souls for the kingdom of God. Sabi nga ni Pastor Ben, gusto niya na humayo dahil nakarinig na lahat dito. Nagsawa na siya, ulit-kulit. Pero tayo hindi pa rin magsawa dapat. Naintindihan mo hanggang may buhay pang kapwa natin. Pwede pa siya maagaw sa kamunoy ng kasalanan. Then, continue. Anong ebanghelyo ang gusto nyo nga mapaabot sa inyo ngayong araw na ito? Ako rin nagsasabi sa Lord, ano pa dapat nila marinig para sa susunod? Again, I am encouraging everyone here. Start in your own family, in your own Jerusalem. Kahit 2, 3 lang kayo, mag-asawa kayo, anak nyo, gather them. Pagdating ng hapon, magpahinga konti. Mag-pray po muna tayo. Mag-share tayo ng Word of God. Para sila rin ma-encourage, sila rin ma-restore, sila rin ma-revive, sila rin po magkaroon puso patungkol sa Diyos. Ano ba? Because yung trabaho natin, hindi po naubos yun. Nagwalis ka ng umaga hanggang gabi, walang katapusang walis. Naghugas ka ng pinggan mula umaga tanghali, gabi, hugas ka na naman pinggan. Pag naglaba ka sa umaga. Kasi anong ginagawa mo? Walang katapusan ng trabaho, bahay. Patungkol sa Diyos, ito po kaligtasan ng habang buhay, eternal. Salvation. Na ito po ang pinaglaanan natin na pagdating ng araw panahon, kasama na natin ang Diyos na wala ng luha, wala ng sakit. Magpuri, magpasalamat. Kung tayo nakaunawa ng pinaparating ng Diyos na buhay na hinanda niya para sa atin lahat. Amen po ba, church?
Nag-aantay na lang tayo ngayon. Si Pastora po, alam mo yung mga nangyayari. Ano nangyayari sa Japan? 7.6. Hello? Anong giyera doon? Gusto pa sumali pang ibang bansa sa giyera. Hello? So ikaw ba'y handa na? Yung shikining lang, yung lindo lang eh. Nagngangal-ngala, nagsisigawan na yung mga tao. Ito po, nag-aabang na lang tayo sa darating. Pero handa ka na ba kunin? Handa ka na ba lumisan sa ibabaw ng mundo? Paano kung walang may nagtanggap sa iyong kaharian? Tama na, church, naglaro. Tama na. Pag Sunday, narito tayo, nagpupuri, nagsasamba, nagkukwentuhan. Paano yung ibang mga tao na hindi pa nakarinig ng ebanghelyo? Ayaw nilang makinig, Pastora eh. Ayaw nila umaayaw. Amen po ba? Pero salamat sa kapatid natin na mayroon tayong kapatid niya, wala naman nag-imbita sa kanya, narito siya ngayon. Si sister po. Salamat po sa buhay mo. Ako po'y natutuwa sa Diyos, nakikita kita dito tuloy-tuloy. Isa lang maliligtas, sa buong pamilya mo maliligtas lahat. Amen po ba? Nakita niyo yung mga ngaral natin last Sunday? Because His desire, umpisa pala ng January 2023, iba yung hunger niya for more. Nandun po siyang nag-attend ng youth Bible study, nagkaroon po siya ng time sa adult. Halos gusto niya lahat na pagtitipon, samahan. Bakit mabili siya lumago? Nagkaroon siya ng uhaw at gutom sa panlangit na bagay. Ikaw Sunday lang pipilitin ka pa bumangon. Kailangan makarinig ka muna ng kulit-kulit. Hello? Para lang mag-church. Kailangan mo muna makarinig ng hindi na dapat. Dahil ang kalagahan, walang magliligtas sa inyong tao, maliban ang Diyos. Amen? Masarap pa mga kapatid. Pag may mangyari, halimbawa, dumating ang lindol, the big one. Paano ka tumawag sa Diyos kung ikaw mismo nang malakas pa, wala pang lindol nangyari, hindi mo siya binigyan pahalaga sa buhay mo? Hello? Pero kung nangangako ang Diyos, pag may ugnayan kayo, pagkakaisa nyo, isang kalabit mo lang sa Kanya, bababa pong tugon sa'yo. Hindi mo siya hinayaan na mawala eh. Naintindihan niyo po? Hindi po tayo dapat, ang mindset natin na lalapit lang tayo sa Diyos, pag walang-wala ka na malapitan. Pag walang-wala na, choice mo na ang Diyos ngayon. Now, this is the time. January ngayon, unang buwan ng unang taon ng 2024, ano ba ang heart mo ngayon? Pakitanong ang kapatabi mo. Makatapos sa pag-aaral, makagraduate, maging doctorate, magkaroon ng negosyo, magkaroon ng kotse, magkaroon ng yaman. Nakuha niyo po ba? Maka-promote sa panibagong posisyon. Bagong bahay, bagong kotse, bagong damit, bagong sapatos, bagong medyas, bago lahat na gamit. Ikaw ba na bago? Hindi niyo po. Bago lahat eh. Kasi New Year. Suot ni Pastora 15 years na. Maintindihan niyo po ba? 15 years na po. Bakit bago pa rin? Wala sa suot. Sa puso na bago ng Diyos araw-araw. Palakpakan natin ng Diyos. Amen po ba? Kaya kakalungkot eh. Kakalungkot mga kapatid. Ano na ba naibigay natin sa Diyos? Ano na ibigay mo na sa Diyos? January 2023, sino po dito na tumakbo? Nakakaranas po ba tayo? February, anong pagsubok dumating? Marso, hanggang natapos ang 12 months. Ang dami nangyari, ano? Mangyari sitwasyon. Na bago ang pamunuan, na bago po ang ating kaibigan, na bago po ang ating kagrupo, na bago po ang ating desisyon. Ano nangyari?
Transformation, marami. Pero ang Diyos po hindi nagbabago sa buhay mo. Hallelujah! Kaya yun ang pasalamatan natin, church. Ito lang po maibigay natin sa Diyos. Ito lang po maibigay mo sa Diyos. Pagpasalamat sa Diyos dahil, hallelujah, dahil po nakarating tayo ngayon sa taong ito na matagumpay. Amen po ba? Kaya hindi pwede maglaro, church. Hindi pwedeng tumalikod sa ating pananampalataya. Amen? Kasi pastora. Yun. Naintindihan niyo po, kung alam mo lang problema ko, alam ng Diyos ang problema mo. Si pastora walang alam patungkol sa iyo. Naintindihan mo? Kaya lalo kang kakapit sa Kanya. Lalo kang umasa na gagawa sa buhay mo. Lalo kang tumawag sa Kanya. May pagsubok ka man o wala, bigyan mo siya ng pahalaga sa buhay mo. Amen po ba? Hallelujah! Glory! Now, this is the time. Now na. Pag may narinig ka nang umusap ang Diyos sa'yo, now this is the time to listen and to obey. Amen po ba? Sige, pikit muna natin mga mata sa oras nito. Tunay nga po dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Ito po ngayon, unang linggo ng taong ito, Panginoon. Ang aming mga kapatid, ang aming kapamilya sa lugar na ito, aming Diyos. Narito, Panginoon, as your servant, Lord, we lift them up to you today. Ano man ang kanilang sitwasyon, kalagayan, karanasan, ano man kapigatian ni O Diyos, ano man mga bagay sa kanilang puso't kaisipan. We humble ourselves, Lord. Father God, in the name of your only Son, Jesus, the way, the truth, and the life, Jesus Christ, the life giver, our Savior, our Lord, our Redeemer, our Jehovah Rapha, our Jehovah Jireh, our Jehovah Elohim, our Jehovah Adonai. Hallelujah, Lord. Jehovah Nissi, Jehovah God, Jehovah El Shaddai, the Prince of Peace, hallelujah, the Lion of Judah. Father, in the name of your Son, Jesus. Salamat na tagumpayan ng mga kapatid, Lord, na nakalipas na taon. Ngayong taon, O Diyos, kami nagmimithi na mananagumpay. Sa unang buwan na ito, O Diyos, makita namin, O Diyos, na kami, Panginoon, hawak mo sa klaw mo, na pangunahan mo, na pagarian mo. Kaya, Lord, we humble ourselves to you, Lord. We ask mercy and forgiveness, O God. We ask, Lord, your Holy Spirit to remind us, O God, na manatili kami sa katuruan mo, manatili kami sa nais mong buhay, the will of the Father in our lives, O God. Kaya, Lord, we thank you for your Holy Spirit. You are there to remind us your faithfulness, O God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ang mga kapatid narito, O Diyos. Punong-puno sila ng katanungan sa kanilang puso, sa kanilang sitwasyon, sa kanilang kalagayan. Punong-puno sila, Lord, ng mga bagay na nais nila maranasan din, O Diyos, ang kabutihan mo, kagandang loob, na sila rin, Panginoon, kagamit-gamit sa iyong ubasan. Lord, you set them free from this kind of situation, Lord, na magkaroon silang kalayaan, O Diyos, sa paglilingkod, sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Ikaw rin nagsabi, Panginoon, hindi mo alagad ang hindi tumutugon at hindi mo sumusunod, na minahal pa higit sa lahat ang pamilya, asawa, mga anak, trabaho, mga bagay sa libutan, higit pa sa iyo, hindi mo maging alagad. Now, remind them, Lord, your words, O God, na you want them to be your disciple, O God. You want them, Lord, to have a part in your kingdom that you prepared for all of us. Kaya sa oras na ito, Panginoon, tulungan at turuan mong bawat isa. Lord, makasunod, makatugon, makaunawa ng kalagahan ng mga bagay na hinanda mo na sa aming mga buhay, aming Diyos. Lord, hindi namin alam ang bukas. Hindi namin alam ang darating na mga araw. Ngunit higit nakakaalam ka, Panginoon, Ama, sa kapangalan ni Jesus. Nagabayan mo, patnubayan ng iyong mga anak na marinig ang iyong kalbutihan sa araw na ito, O Diyos. To remind them the love that never fail in their lives, O God. Kaya Lord, ang aming mga young people sa lugar na ito, O Diyos. Huwag mo hayaan ang kanilang puso maangkin ng mga bagay sa libutan o makamundong bagay. Huwag mo hayaan, O Diyos, mapaling ang kanilang kaisipan sa mga bagay samantala. Bagkus, O Diyos, muli, you will restore them, revive them, bring back their heart to you to serve, O Lord God.
Kaya Father God, I pray right now in Jesus' name, in Jesus' mighty name, let the spirit of understanding, Lord, be upon them. Maunawa nila, Lord, na ikaw, Diyos, nagbibigay pahalaga sa kanilang mga buhay. Salamat, O Diyos, sa pribilehong ito, sa iyong salita, sa iyong ebanghelyo, na ikaw magbigay liwanag, magbigay kaunawaan, at magbigay, O Diyos, ng puso na kababaang loob sa paanan mo, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, church, yun po yun. Yun lang din ang heart natin sa bawat isa na ririto. Church, I encourage you to revive that heart, your first love. Yung mula nakilala niyo si Jesus, ano po ba ang inyong naramdaman? Tayo po ba napipilitan lamang na pumunta sa lugar na ito ba dahil takot tayo sa ating nanay, sa ating tatay, sa ating lola, sa ating pamilya na inaakay ka, dinadala ka rito, but then yung heart mo wala talaga rito. Nasahin natin na you and the Lord that gave life to you. Para po makita talaga natin ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Makita talaga natin ang galaw ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Masarap po talaga yung pagsunod, maglingkod, although may sakripisyo. Sabihin natin, may sakripisyo. Hindi biro ang pagsunod sa Diyos kasi marami pong obstacle. Marami pong dapat natin mapagdaanan para maproseso tayo ng Diyos. Alam niyo po, ang paglilingkod, pagsunod sa Diyos, maraming offer. Offeran ka ng limpak-limpak na biyaya, kasaganaan. Offeran ka ng anumang bagay na doon ka na tubugon, sumunod. For example, you have businesses. Marami kang paninda, marami kang inaatupag na mga negosyo. Ngayon, nagkaroon ka. Nakalimutan mo ngayon, who? Siya po ang provider, the source of everything. Na magkasakit ka lang ngayon, makahiga ka lang ngayon, kulang pa pambayad mo. Hello? Intindihan po ba natin? Pero kung unahin mo ang Diyos, siya po number one mo, wala ka man pera, pero may Diyos ka, hindi ka pagkukulangin. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ko? Sabi nga ng ating kapatid kanina, hindi yan na-expect, unexpected daw yan. Kasi sinabi ko lang sa kanya, wala ka palang trabaho. Hilamusan mo lang ngayong bakal sa bahay. Naintindihan niyo po? Pang-ulam lang daw, Pastora. Bakit pang-ulam lang bigay mo kung kailangan ng... Hindi po ba? Naintindihan niyo po ba? Si Lord kasi pa nagbigay, specific, church. Pag humingi ka sa Diyos, malaki na. Naintindihan niyo po ba sinasabi ko? Kasi mayroon akong kakilala, sabi niya, Lord, bigyan mo ko ng sasakyan kahit karag-karag lang. Ang Diyos mo malaki, may-ari ng langit at lupa. Humingi nga siya karag-karag. Nagbili nga siya sa sasakyan. Wala nga ilang buwan, ayun umandar. Ano po ba hiningi? Again, ano ba hiningi niya? Yun ang binigay kasi sinabi niyo pa karag-karag. Huwag niyo maliitin ang Diyos. Pag nagingi ka, ibibigay ng Diyos ang kabutihan niya, kagandang loob, may-ari nga siya ng lahat ng bagay. Amen! Kaya kang wala, hanggang ngayon wala ka pa rin. Hindi ka nagtiwala talaga sa Diyos eh. Nagtiwala ka sa iyong lakas. Nagtiwala ka sa iyong maabot lang na kalakasan. So wala yan, wala. Wale. Ibig sabihin, wala yan hangganan. Pero pag nagtiwala ka sa Diyos, walang hanggan niyang biyaya, pagpapala na walang sukat. Naniniwala ba kayo? Bakit ako po ay naghahayag na ganitong mga kapayagan? Dahil karanasan natin ang Diyos na hindi nagkukulang. Amen po ba? Sabi ko nga sa inyo, dalawa lang kami ni Sir eh. So, tuloy-tuloy dating na mga bigas, hindi naman namin, kundi naman kami kumakain halos. Natakot na magutom kami, pero tumatambak yung bigas eh. Naintindihan niyo po ba? Sabi niyo, Pastora, pahingi. Naintindihan niyo po ba? Yun nga, hindi naman hinihingi.
Nagugulat na lang kami kasi ganun po ang Diyos eh. Para pagpalain ka ng Diyos, para pagpapala ka sa iba. Pagpalakpakan natin ang Diyos. Oh, dito na tayo ha. Ayan ha, huwag kayong magalit ha sa preaching natin ngayon. Ano na ba binigay mo sa Diyos? Ano na binigay mo sa Diyos? Church, mga young people, ano na binigay mo sa Diyos? Binigay mo problema? Sakit ka sa ulo? O pasaway ka? Hallelujah! So, ano ba importante sa tao sa mundong ibabaw na ito? Ano? Number 1. Pera, no? Pera. Sino hindi nangailangan ng pera? Magbigay ka sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang pera, pero magbigay ka sa Kanya ng what? Oh, ayun na, ayun na. Ano yung preaching ni Pastora ngayong araw na ito? Bakit po kailangan natin magbigay? Sige po, buksan natin Kuya Lian, ang 2 Corinthians. Kasi unang buwan gusto niyo maranasan ng kapangyarihan ng Diyos eh. 2 Corinthians chapter 9, verse 9. Sige, chapter 9, 6 to 11. Ano na binigay niyo sa Diyos? Oras, panahon, kayamanan, ano pa? Ayan, sige magbasa tayo kasi para naman, saan na naman tayo patungo nito? Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ito ba'y patungkulan man sa pera? Ito ba'y patungkulan sa pera? Pumapasok sa isip niyo ngayon. Tandaan ninyo ito, ang naghasik ng kaunti ay umani ng kaunti. So ano bang inasik natin sa panlangit na bagay? Okay. Hindi lamang sa lapi po, church. Pag mayroon tayong mga pagtitipon dito, Merkules, kaya nagreklamo mga elders, sila na lang, sila tuloy lang napagpala. May oras ka bang nahasik sa Lord? Gaano? Pag Sunday lang, alas 3 hours lang, parang nainip ka pa. Sino nainip? Kasi uwing-uwi na. Kasi gusto pa maglaba. Pinalaya na nga ng Lord, rest day na. Ay, gusto pa maglinis, mag-isis, o maglaba. Magdanggal ng mga agyo. Lunes sa hanggang Sabado. Tandaan ninyo ito, ang nagasik ng kaunti ay maani ng kaunti at ang nagasik ng marami, maani ng marami. Ito, sa aking buhay ito, nagasik ng marami, pero maani ng marami. Bakit marami? Ano pang inasik ng lingkod ng Diyos? Hindi lang sa lapi eh. Money, time. Hello? Ikaw ba gano'n na rin? Hindi, iba ka kasi pastora eh. Anong kaiba natin? Kumakain ka ba ng kanin? Si pastora kumakain ng kanin. Napapagod ka ba? Napapagod din si pastora. Hello? Naintindihan niyo po ba ang ibig ko sabihin ngayon? Kung abala ka sa mga bagay samantala, yun na po yung minahal mo. Sige, tuloy basa para maintindihan yung pinapaabot ng Diyos. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Hindi mapilitan ka lang punta dito kasi kinalagkad ka na. Hello? Yung pagbibigay nyo naman dyan, seed mo yan eh. To share what you have for all of us, for all the people of God. Hindi lamang po sa lapi. Yung oras panahon mo, pagpapala sa bawat isa. Eh, wala kang prayer meeting, wala kang Bible study, hindi ka talaga lalago. Kaya nga, kung ayaw nyo pumunta, kayo mismo sa loob ng tahanan nyo, mag-open the Bible and read the Word. And share it to all the members of your family. Kung ikaw nanay ko tatay, you have authority. Kung ate ka kuya ka, you have authority sa loob ng Jerusalem mo, sa pamilya mo, dahil sila may kaluluwa din po. Naintindihan po ba natin? Mabagsik pong pananalangin nga ang pangangaral ngayon. Kung ikaw po may puso, may pakiramdam, hindi na po tayo nagbibiro. Hello! Dahil nais ng Diyos, makasama ka habang buhay, habang panahon. Sige po, tuloy.
Sana po po tayo. At magagawa ng Diyos, ano po magagawa ng Diyos? Na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga hindi pala si Pastoro magbigay sa inyo. Ang Diyos po magbigay higit pa sa inyong pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ng iba. Do you hear that? Church, pagpalain ka pala ng Diyos para pagpapala ka sa iba. Naintindihan po ba natin? Wala na tayo sa kadamutan. Sa English ba yung stingy? May matalinod ang mga S-T-I-N-G-Y. Anong meaning nun? Kuripot? Wala na tayo sa ganun. Dahil ang nais ng Diyos lahat tayo ay daluyan ng pagpapala. Amen po ba? Kung may nangangailangan, ang nais ng Diyos, sabi niya dito, magagawa ng Diyos ay ibigay sa inyo higit pa sa inyong mga pangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi niyo matulungan ng iba. Do you hear that? Yun po tayo dapat. Matulungin. Nasa puso niyo daw ba nais tumulong? Are you there? Ba't di ka nag-amen? Gusto mo ipag-pray pa para makalaya ka sa pagkamadamot? Amen po ba? Sino madamot dito? Gusto magpa-pray? Wala na po tayo sa ganyang pag-uugali. Hindi tayo po nakakatulog pag mayroon tayong nakita, may nagugutom, o mayroon kawalan, o kahirapan. Hindi tayo masaya pag iba na mahirap. Gusto natin, lahat po tayo ay may kasaganaan. Palakpakan natin ang Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Okay, sa 9. Gaya ng sinabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha. Kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Do you hear this? Do you read this? Sabi ng ano yon? Salita ng Diyos, ano po? Gaya ng sinabi sa kasulatan, the word, amen, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mga mabubuting gawa. So, put it in your mind and your heart na hindi kakalimutan ng Diyos kung ikaw po ay may pusong mapagbigay, lalo sa mga nangailangan. Amen? Hallelujah? Are you there? Hallelujah, Jesus. Sige po, 10. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Wow! Ang ganda ng mensahe, naintindihan nyo? Magbigay ka para mayroon ka matanggap. Mag-share ka para ang Diyos mag-share din sa'yo para lagi ka puno. Hindi ka na pagkukulangin. Hindi ka man na mawawalan. Hindi na Hallelujah, palakpakan natin ang Diyos. Bakit ako tuwang-tuwa? Ito, yung December, yung karanasan namin ni Sir, hindi mapaliwanag eh. Walang-wala ka namin, dumarating na lang. Nagsobra-sobra. Hindi naman ikaw nanghihingi. Hello? Na-amaze ka lang sa kilos ng Diyos. Sabi ko, Lord, wow, anong gagawin namin? Magpuri! Wala na kaming gagawin eh. Sabi niya sa amin last night, dalawa na lang kayo lagi sa bahay niyo. Hindi kayo malungkot? On mo lang yung worship kung magsayaw sa Lord masaya na. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi mo ba? Nakarating naman kayo sa bahay. Gaano kalawak, gaano kalaki. Pwede lumundag-lundag, tumakbo-takbo. Dahil wala nang iba pong magbigay sa ating kagalakan maliban ng Diyos. Amen po ba? Hindi nyo, kapitbahay, hindi nyo ba kami narinig maingay na Sir? Maingay ba? So, naintindihan nyo, pag dunga mo dyan, nandiyan na si Rhea din So, yung worship, napakalaga sa ating mga puso. Church. Kaya nga, napakasarap po. Di po ba? Ano sabi? Ulitin natin. Ang Diyos na nagbibigay ng bini sa magsasaka. Sino po yung magsasaka? Yung farmer? Yung sa Tagalog, ano yun? Mangunguma sa Bisaya ba yun? Ano pa? Nagtatanim? Sino nagbibigay ng bini? At tinapay na makakain ng siya rin nagbibigay ng inyong mga pangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. So nakakalungkot yung marami. Ayaw pumasok sa church. Kasi akala pag pumasok,
hindi na hindi na makalabas. Hindi nila alam, mapagpala talaga buhay nila dahil mabago yung maling kaisipan. Amen? Magkaroon sila ng kaunawaan na may Diyos na malaki. Na may Diyos na nagmamahal at may Diyos magligtas sa buhay niya. Amen po ba? Kaya hindi pwede huminto, mga young people. Huwag tayo manangan sa ating na profesyon o sa ating lakas, sa ating mayroon tayo ngayon. Manangan tayo sa Diyos na magbigay buhay sa iyo at wala nang katumbas pa ang pag-ibig ng Diyos na binigay na sa iyo. Palakpakan natin ang Diyos. So, 11 po. Pasasaganain kayo na? Ang ganda ng mensahe, di po ba? Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. Ayan na naman. Hello? Bakit hindi ka masagana ngayon? Ano ba kulang? Nagbigay ka na ba sa Diyos? Ano binigay mo sa Diyos? Oras lang, wala kang panahon mag-Bible study. Ayaw mo mag-discipleship. Tapos sabihin mo, naglilingkod ka sa Diyos. Wow. Sabi mo, di wow. Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo po ba? Discipleship, discipline from the Lord para maging matapang. Spirit of boldness and power of God is in you because you know the Lord your God who is Almighty God in your life. Hindi mo nga alam sino ang Diyos sa buhay mo eh. Dahil susunod yung gawa ng iyong pagmimiti ng pita ng laman. Nagmagaling ka na, marunong ka na, wala kang mararating kung gano'ng pananaw kaisipan natin. Amen? Kaya nga sabi dito, pasaganahin kayo ng Diyos na lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba at marami magpasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinapadala ninyo sa kanila sa pamagitan namin. Hallelujah. Pag kayo ba may nagbigay sa inyo o may nagpala, sino ang unang nyo yung pinasalamatan? Tama. Always give thanks to the Lord. Always give honor and glory to God because siya na naman hihipo. Ang Diyos naghihipo ng puso. Siya may kontrol ng puso at buhay ng marami. Amen. Kaya always give thanks to the Lord. In everything, give thanks to the Lord. Are you there, church? Sige po. Again. So, nakita natin, nabasa natin, bakit kailangan natin magbigay sa Diyos? Pera lang ba ibigay mo sa Diyos? Dahil sa iyong pag-share ng iyong kaloob? Ano? Time? Money? Sakripisyo? Effort? Ano pa? Pagpahalaga po sa buhay na binigay ng Diyos. Ibigay mo rin sa Kanya ito. Amen! Kaya hindi pwede yung sinasabi nyo na, nagbigay naman ako ng offering nyo. Gaano ba kalaki yung offering mo na pinagmalaki na natin? Hello? So, okay. How much should you give? Ito naman to. Saan? Ito pong nais ng Diyos na kailangan natin sakripisyo sa pagbibigay. Sige, tingnan natin dito kung saan ito. Sa Marcos 12, unang bugso pa lang ng taon, kailangan natin magbigay sa Diyos no? Amen? Time, money, effort, ano pa? Hello? Pag-ibig mo sa Diyos. Mark 12. Hallelujah. Malayo pa, kaya marami pa tayong pag-adaanan. Mark 12:41, 41, hanggang 45. Sige. Umupo si Jesus, malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob. Doon sa templo at pinagmamasda ng mga taong naghuhulog ng pera. Ano to patungkol sa kaloob, ha? Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Tingnan natin, pag-aralan natin to. Sige po. May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Tuloy. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang binigay ng byudang iyon, kaysa lahat na nagbibigay. Sige po. Tuloy. Sapagkat silang lahat ay nagbigay lamang ng sumobrang pera nila, pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan, ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikabubuhay. Naintindihan yung binasa niyo? Saan nalulugod ang Diyos? Doon sa mayaman na nagbigay ng maraki? Are you there, church? Ha? Naintindihan po ba natin yung binasa natin? Kahit bigay ka ng bigay, kung wala ang puso mo talaga pagpahalaga sa Diyos na nagbigay buhay,
Doon siya nakatingin eh. Kasi usually pag ang mayayaman, ano pa yan, may mga foundation pa yan. Nagbibigay talaga yan sila. Kasi sobra-sobra eh. Hindi na niyo po, sobra po ang kanilang mga yaman. So, hindi na nila kailangan. Kaya nagbibigay sila sa mga kawang gawa. But the problem is, diyan lang ang Diyos sa tabi. Hindi talaga nila binigyan honor. Yung pinalagaan nila yung pagkaloob, may pagmamalaki pa yan. Kami yan nagpatayo ng building na yan. Kami po yung nagbigay ng mga bagay na yan, na maayos yan. Nandun po ang kanilang mindset. Pero, ano pong kinalugdan ng Diyos? Pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan, binigay niya ang lahat ng kanyang ikabubuhay. Have you noticed, church, ang nagustuhan ng Diyos? Yung all out tayo sa paglilingkod sa Panginoon. All the best natin yung ibigay natin, kakayahan natin, dahil po itong nais ng Diyos. Amen. So, hindi ka man nagbigay ng pera. Dahil walang-wala ka. Ano po na, ang bag mo na, ano na binigay mo sa Diyos sa church na ito? Sige, I'm asking you. Mula ba nakapapa ka sa lugar na ito for 10 years? Nagwalis ka na ba sa church? Huwag kayo magalit sa akin, huwag kayo magbato dyan, ha? Ikaw ba yung nagpintura dyan? O naghugas ng mga upuan dyan? O tagalinggo ka lang? Tawag dapat sa iyo, tagalinggo eh. Naintindihan niyo po? Church! Ano ba naibigay mo na sa Diyos? Ang tanong ngayon, ang ating ngayong topic, ano naibigay mo na sa Diyos? Nalugod ba ang Diyos doon sa mayaman, nagbigay ng malaki-malaki? Wala kang ibigay, wala kang trabaho eh. Yung paglilingkod natin ng buong puso sa Diyos. Na wala kang reklamo, wala pong dahilan. Sunod ka lang ng sunod. Iyon pong nagustuhan ng Diyos. Nakita niyo po? Wala na. Yung binigay niyang lahat ng kanyang ikinabubuhay. It means whole being. Yung pagkatao niya na sa Diyos. Yun pong kailangan ng Diyos sa mananampalataya. Are you there? Hindi lang puro literal ang pagkitake natin yan. Ikabubuhay. All out to God. The best of the best for the Lord. Diyos kasi siya eh. Ay, hindi naman namin church yan eh. Ba't ka narito? Kundi mo church. Naintindihan niyo po? Yung pagwawalis mo lang ng mga dumi ng aso dyan sa labas, salamat. Nakita ng Diyos yan. Yung pagpahalaga mo sa building, sa church na ito na binigay ng Diyos, salamat. Naintindihan niyo po ba, church? Nandito ka na nga, ilang hakbang lang eh. Hindi ka pa maka-attend ng prayer meeting o Bible study. Tapos membro ka. Titiwalag na kita. Palapakan natin ang Diyos. Naintindihan niyo po ba? How? Are you there? Gising! Yun po yun. Masakit. Si pastora naman eh. Busy ako. May gano'n kong bata eh. O bakit yung iba wala? Ayaw magsimba kasi naglalaba. Hello? Yun po yun. Masakit ba hindi? Hindi naman masakit ang katotohanan makapalaya sa inyo. So again, ano pong mangyayari pag ikaw ay nagbibigay? Sino makasagot dyan? Sige, buksan natin sa 2 Corinthians chapter 9. Again, balik tayo doon. Pangalawang Korinto 9:6 hanggang 14. Sige, kanina nabasa na natin. Tuloy natin. Tandaan ninyo ito, ang nagasik ng kaunti ay umani ng kaunti, at ang nagasik ng marami ay umaani ng marami. Ito patungkol sa nagbibigay. Sige po, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-atubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos sa mga nagbibigay ng may kagalakan. Nabasa natin ito pero mayroon to mensahe. Ang magagawa ng Diyos na ibigay sa inyong higit pa sa inyong mga pangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matulungan ang iba. 9. Gaya na sinabi sa kasulatan, namigay siya sa mga duka kailanman ay hindi makakalimutan ng kanyang mabubuting gawa. Sa 10, sige po. Ang Diyos na nagbigay ng binhi sa magsasaka ay tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangailangan para sa lalo pa kayong makakatulong sa iba. So, dapat hindi nyo kalimutan itong mga kapahayagang ito. Dahil lahat na ginawa nyo kapalit po doon ay kabutihan mula sa Diyos. Sige po, sa 11.
Pasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang mapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na pinadala ninyo sa kanila sa pamagitan namin. So, sa 11, 12, sige po, tuloy. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutugunan ang pangailangan ng mga manampalataya na nasa Judea, kundi sa magiging dahilan din ito para marami ang magpapasalamat sa Diyos. Ito po ng panahon ng mga Israelite to. Pero ito po na-apply din sa kapanahon na natin dahil dapat nating bigyan ng palagarin ng ating kapwa. Amen po ba? Sige po, tuloy. Bakit ko sinabi yun, mga kapatid? For example, may mga kapatiran tayong walang-wala o kailangan ng tulong. Ano maitulong natin sa church kung wala tayong binigay na kaloob? Kaya kung mayroon tayong ipon, mayroon tayong pundo, pag may lumapit na nga, kailangan ng tulong, mayroon tayong iabot. Ang tingnan niyo po, hindi yan tayong panahon katukin, kailangan hingi kami donation kasi ayun, itakbo sa ospital, walang pamasahe or what. Yun po ang church. Dapat may kaloob na binibigay para sa lahat. Na may needs ang bawat kapatiran, mayroon tayong ma-share. Amen po ba? So sapagkat pinatunayan ninyo, ang pagtulong sa sinunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo, na inyong pinaniniwalaan at dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papurihan nila ang Diyos. Ito yung sinasabi ko, when somebody gave you something, you tell the Lord, Lord, thank you for his life. Thank you for her life. Thank you for them. Because hindi man nila alam ang needs, pero alam mo at gagamit ka rin ng uwak para kami pagpalain. Amen po ba? Sapagkat pinatunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo. So, pagsunod pala yung ibig sabihin. Hello? Are you there? Sinabi dito, sinunod nyo sa pagtulong. Sinunod yung magandang balita tungkol kay Kristo. So, hindi nyo sinusunod yung mga ngaral at tagapagturo. Ngunit si Kristo Jesus nagpahayag, yun ang sinundan nyo. Amen? Sige po, the last one. Buong puso silang manalangin para sa inyo dahil sa dakilang biyaya ng Diyos na pinamalas niya sa inyo. So, mayroon pa ba? Okay, 15. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. So, naintindihan po ba natin? Kanino kayo magpasalamat? Dahil ang kanyang kaloob hindi mapaliwanag sa buhay mo pag kilala mo na siya ng lubos. Kaya ngayon, for a little while, there are all situation na bakit hanggang ngayon, Lord, hindi mo pa tinugon ang aking prayer? Bakit hanggang ngayon, Lord, bakit wala pa rin? Subukan mo mahalin siya higit pa sa yung tinatangkilik ng mga bagay sa oras na ito. Yung buong taon na ito, a little while, may sacrifice. Pero kung sinunod mo na ang Diyos sa buhay mo, makita mo hindi malirip ang kasaganaan na nais ng Diyos sa buhay mo. Dahil yun ang pangako niya sa kanyang mga totoong mga anak. Kaya yan hindi natin kayang ipaliwanag. Yun po yung sinasabi ko sa inyo, mahirap ipaliwanag o hindi kaya may paliwanag how God knows the things you need in your life. Amen? Magulat ka na lang talaga. Ako po nagugulat, pero nagpapasalamat. Amen? Kaya glory to God. Kaya ibig sabihin, buksan pa rin natin ng Matthew 6. Sige po. Ito po patungkol sa paano tayo makapagbigay sa Diyos. Paano tayo natin i-honor ang Diyos sa ating mga buhay. Ito naman, paano natin, sige po, sabi po sa Matthew 6, Matthew 6, 19 to 24. Matthew 6. Huwag kayong mag-ipon. Sino po maraming ipon na dito? Yung bank account, fat bank account. Wala may sumasagot, huwag ka magsinungaling, huwag ka sa pera kasi wala daw siya pera, pero sa pera, namatay bigla kasi nagsinungaling sa Lord. Amen? Sabi ito, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili. Ayan na naman. Ba't ganun? Ba't ngayon marami makasarili? Ito, di po ba? Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Are you there? May tao ba dyan? Nakikinig ba? Okay, palakpakan natin ng Diyos.
Sabi dito, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa... Parang nagtanong kayo, anong kayamanan sa langit? Kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Ito patungkol sa mga bagay na ating tinatangkilig, all those material things, which is temporal. Di po ba? Kakabili mo lang ngayon ng walis. Hindi marunong yung nagwawalis, sira na naman. Nasisira, di po ba? Bibili, bago pa. Naintindihan nyo? Kaya nga sabi ito, huwag mag-ipon. Salip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dahil ang kayamanan panlangit, hindi na po ito masisira kailan pa man. Amen? Hindi kasi sabi ng asawa ko, hindi ako magsimba dyan kasi born again dyan. Born again, yung reliyon po ba? Kaya nga born again, mabago ka at nagbabago ka na. Hindi ka na naglalasing, hindi ka na nagsusugal, hindi ka na nag-adik-adik. Hello? Hindi ka na babaero, dapat. Intindihan niyo po ba? Hindi ka na nagnanasa ng pita ng laman. Yun na po yun, ang born again. Kung hanggang ngayon, wala pa rin ikaw kaunawan, ang born again ay transformation of life when you hear the word coming from the Lord. Amen po ba? Kaya nga, sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, iyon pong panlangit na bagay ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Mga nanay, mga tatay, hindi po makaligtas sa inyong iyong anak. Mga anak, hindi makaligtas ang nanay tatay niyo sa inyo. Ngunit ang Diyos lamang na ating pinaglilingkuran. Amen po. Kaya, kung saan walang insekto at kalawang naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Sige, tuloy po natin. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Tingnan niyo, may mga trabaho. Ano pong unang-unang naisip dito ng mga hard worker? Sahod. Di po ba sahod? Sahod mo ba sapat? Bakit kulang-kulang pa rin? Kahit nag-overtime ka pa, bakit kulang pa rin? Hello? Nagkain ka mula umaga hanggang ating gabi hanggang unapot ka pa na madaling araw, bakit wala pa rin? Ikaw ba'y nakakatupad na sa nais ng Diyos na buhay? Ikaw ba'y nagbigay na sa Diyos ng oras panahon na kausapin mo siya kahit isang oras lang napakatagal na ibigay mo na ba? Hello? Church, umupo ka lang sa isang baitang na hagdan? O umupo ka lang sa ilalim ng puno? Mag-usap kayo ng Diyos. Baka sabihin nila, sira ulo ko na eh. Wala kang paki, sasabihin ng iba. Kausapin mo siya ng masinsina, ng heart to heart. Lord, kailangan kita. Lord, wala akong magagawa, kuniwalay ako sa iyo. Lord, gusto kong mangat din ang buhay ko. Mapatapos ko mga anak ko. Magkaroon kami, Lord, ng kasaganaan upang makatulong din kami sa mga tao. Yun ba puso natin? Hindi, pag nandiyan ka, kailangan ko makatapos nito maghapon, kailangan ko pa mag-overtime. Gusto ko makabili na magandang jacket, magandang pantalon, gusto ko makadala na. Yung isip mo, yung mayroon yung needs, materials. Naintindihan niyo po ba? Lord, gusto ko makapaglingkod na malayang malaya, na wala naman na nagdidikta sa akin, na kailangan masunod yung nagdidikta sa akin, manipulated life. Lord, gusto ko, ako at ikaw, Lord, kausapin mo ako, Panginoon, ano ba ang nais mo sa buhay ko? Naintindihan niyo po, ay ayaw ng tatay ko, ayaw ng nanay ko. Bakit sila ba magligtas sa inyo? Hello! You have your free will to choose. Intindihan ba natin mga kapatid? Nasa edad ka na naunawa mo ng ebanghelyo na inawa mo ng salita ng Diyos. Dapat ang Diyos po maging pangunahin sa buhay mo para makita mang bukas na langit sa buhay na sinasabi sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ano bang kayamanan mayroon ka ngayon? Kahit may milyones ka pa, wala pa rin halaga yan. Naintindihan niyo po? Malaga po ang Diyos dahil nagbigay na siya ng buhay para sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Huwag mo pagmalaki reliyon mo, wala na itulong sa iyo yan. Ang Diyos ng kapangyarihan ng Banghelyong nakakatulong ito para mabago ka. Mag-desire ka, mag-win ng soul for the kingdom of God. Pastor, mahirap po eh. Kasi hindi sila makinig sa akin. Pakita mo buhay muna na bago ka na para makikinig ang lahat sa iyo. Naintindihan ba natin yan? Dahil kahit hindi ka na nagsalita, lalapit sa iyo yan.
Ano po ba yung sabi ng Diyos diyan? Bakit ang bait-bait mo, mabuti ka? Lalapit na sila sa iyo. Bakit pinagpala ka? Dahil nakikita nilang liwanag na sa iyo na. Hindi ka nahirap magpaliunaw, magpaliwanag, magbigay kapahayagan dahil ang buhay mo is a living Bible. How God transformed you to use for His glory. Hindi mahirap po kung nabubuhay ka na sa kapayagan, ebanghelyo ng Diyos. Sila po ay may respetong mataas sa iyo. At ang kagalakan na hindi maliit sa mga taong tumugon sumunod sa nais ng Diyos, walang mahahambing na. For example, church, sa bansang Amerika, sa San Diego, puso ako makapag-share ng ebanghelyo. Bago lang ako doon. Wala akong kakilala, wala kaming kamag-anak. Pero ang puso ko naglagablab, paano ko i-share ng yung ebanghelyo ng Diyos to evangelize who is Jesus in my life. Hindi ako mapakali, hindi ako makatulog. Pagising mga alas 5 o alas 6, sabi ko magtatakbo ako, jogging. Mag-outfit ako pang jogging, takbo, mag-isa. Paakyat. Paakyat eh. Lord, kanino ako mag-share ng ebanghelyo dito? Wala pa akong kakilala, wala akong kaibigan, wala kang mag-anak. Lord, sino sirahan ko dito habang ko tumatakbo sa kalsada? Maya-maya may mga dalawang matanda. Buti Pilipino. Hello po! Taga saan po kayo? Naintindihan niyo po ba? Dahil desire ng puso ko maparating ang nais ng Diyos sa mga tao hindi pa nakarinig ng ebanghelyo, gumawa ang Diyos. Naintindihan po ba na hindi dahilan yun? Kapitbahay mo, minaismiran mo pa hanggang ngayon, born again ka na? Hindi ka pa nabago talaga. Hello! Ngayon, nung nangyari yun, sabi ko, taga saan kayo? Ay, kayo po, taga saan? Ay, doon po ako sa ilalim. Sa uphill eh. Ay, tita. Kasi, tita. Ako, nasa 50s lang, nasa 70 plus na sila eh. Hello! Saan kayo mo? Doon kami. Pwede ba dumaan sa inyo? May kapal, no? Di po ba? May kape ba doon sa inyo? Pwede magkape? Wala na. Because I want to share the word, gagawa ka paraan. Hanggang araw-araw, nung tatakbo ako, naging kaibigan, naging nahanap-hanap ka nila. Naintindihan niyo po? Ganun po. Pag desire, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of your heart. Kaya hindi dahilan yun ayaw nila eh. May nagawa ka na bang akbang? Hala, sakripisyo nga mga kapatid eh, sakripisyo. Kung mahirap ba magluto ng pansit? May kunting sahog ka dyan, gisa ka dyan. Gusto ko abutin siya. Hindi lang pagbigay ng pagkain. To share the goodness of God, kindness of God in your life. To share to those people na wala po pang Diyos sa kanilang buhay. Naintindihan niyo po ba ang ginasabi ko? Kahit gano'ng katigas yan, hindi marami na rin pumupunta dito. Sabi ng kanyang asawa, na-meet ko yung lalaki, retired US Navy. Ba't iba ka? Araw-araw nandito mga Jehovah. Araw-araw nandito po yung saksi ni Jehovah. Ba't iba ka? Nakita nilang kaibahan. Tatawagan sana kita na dumaan ka dito eh. Kaya lang, hindi ko alam number ng cellphone mo. Mga ganun buong style nila. So mga kapatid, gagawa, paraan ang Diyos kung gusto mo talaga mag-share ng kanyang ebanghelyo. Wala ka naman ma-share kasi hindi ka rin mismo nabago ng salita ng Diyos. Nahiya ka, natakot ka, nangamba ka, baka i-reject ka. Bago pa naman nangyari sa'yo, nangyari na kay Jesus po yan. Rejection, accusation, humiliation. Handa mo na yan. Hello! Grabe naman si Pastoro. Hindi, karanasan niya eh. Pero hindi ako sumuko. Takbo tayo ng takbo. Umpisa nyo ngayon January. Kung hindi kayo makakawin ng soul. Ay, hindi mo kaibigan, kaibiganin mo. Hello! Hindi kami bati. Naway ako niyan eh. Lalo ko magpakumbaba. Hello! Tama po ba? Mahirap kasi magpakumbaba because of pride. Pride! Number 1, will kill you. Proud spirit. Naman po ba? Basa na tayo, sige. Thank you, Lord. Sapagkat ang mata ang nagsilbing ilaw ng katawan, kung malinaw ang iyong mata, maliwanagan ang buong mong katawan.
Ito yung sinasabi eh. Wala ka na iniisip pa ng karumihan. Kung ang liwanag na si Jesus sa buhay mo na eh. All you need to do is to reach them in a way na nais ng Diyos sa buhay mo. Yun na po ba tayo? Nakapag-share ka na tungkol kay Jesus sa kaibigan mo? Oh, wala. Talaga wala eh. Sa kamag-anak mo? Wala pa naman. Ano? Gusto mo pumasok sa langit? Doon sa kausap mo araw-araw, never mo nabanggit si Jesus. Kasi nangangamba ka. Baka magalit o ayawan ka. Ayawan ka man ang lahat, huwag ka lang ayawan ng Diyos. Naintindihan niyo po ba ang salita? Huwag lang magalit ang Diyos, magalit man siya ng 10 beses, huwag lang magalit ang Diyos sa buhay mo. Para itakwil ka na hindi ka anak ng Diyos. Hello! Mula nakilala mo ang Diyos, ilang tao na sinabihan mo na mabuti ang Diyos sa buhay mo. Hanggang ngayon, wala pa rin. Bakit ba? Anong kinakahiya mo? Ano ang konsensya mo ngayon? Church. Ano iharap mo sa Diyos? Bumaba ngayon si Jesus dyan sa harapan natin. Makakatingin ka pa ba ng straight? Na never mo siya pinakilala kahit sa iyong partner in life, kahit sa iyong anak, sa iyong... Kaya napakalaga po na hindi nyo kaligtaan ang pagtitipon nyo mag-anak upang paalam sa kanilang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos na number 1 dapat ang Diyos sa buhay ninyo. Hello? Kalungkot. Kakalungkot. 10 taon ka ng church-goer. Never mo sinyer ang goodness ng Diyos sa buhay ng marami sa paligid mo. Pastora, kasi anong idahilan natin sa harapan ng Diyos? Amen po ba? Wala na nag-aamen. Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Hallelujah! Ginigising ko lang kayo para hindi nyo ko sisihin. Hindi naman kasi sinabi ng Pastora na kailangan namin mag-share about the Lord. Ako na po nagpapaabot sa inyo, kailangan nyo i-share sa Jesus sa buhay nyo. Ito po yung panlangit na bagay. Para pagharap mo kay Jesus, ay, sir. Di ba? Tungtuha ka, galak na galak ka. Excited ka na makaharap ang Diyos dahil may nagawa ka na para sa Kanya. Kaulooban niya. Are you there? Amen po ba? Wow. Babalik pa ba kayo, mga kapatid? Babalik pa ba kayo? Ganito pala mangaral dito. Because Jesus loves you. Jesus wants everyone, those people na hindi pa nakaunawa ng salita ng Diyos, maliwanagan. Amen! Yung mga nagmumotor dyan araw-araw. Saan ba yung kahit saan nakakarating? Nakatambay, nag-antay may mag-grab. Hello, iba yata, sa labas pa yung mag-grab natin eh. Intindihan niyo po ba? Pero, tambay doon. Never yung nabanggit yung relasyon niya sa Diyos. Nag-antay lang siya, 3 oras na, wala pa rin kliyente. Hello po. Amen po ba? Never niya sinabi na ako po ay Christian. Gusto mo ba marinig po patungkol sa Diyos? Never. Sino ba yung wala ba mga Grab driver dyan? Wala na ako nakita. Nawawala. Saan sila? Nasa gate sila o sa labas? Ha? Hello? Ba't kayo nariyan? Naintindihan niyo po ba? Kasi kung may nasiraan kayo, may dadaan na kayo dito. Naintindihan niyo po ba? Hello? Kalungkot talaga. So, kailangan niyo ba discipleship? Wala din. Ayaw magpa-disciple kay Christ. Ano gagawin natin? Ayaw mo lumago. Ayaw mo makagamit-gamit. Ayaw mo maging buhay na patotoo. Mas gusto mo pa magtrabaho, kumita na kumita. Higit pa sa panlangit na bagay. Kaya wala ka pa rin naabot na narating hanggang ngayon sa buhay mo. Masakit, di po ba? Hallelujah. Ang mga call center natin diyang mga kapatid. Ang galing niyo manguto, no?
Kahit irit, ano yun? Irit ba? Irit. Caller. Tinitiis nyo kahit sinisigaw-sigawan na, minumura-mura pa kayo kasi gusto nyo kumita eh. Hello? Pero nagagawa nyo kasi may bayad. Ano gusto nyo ibayad sa Diyos? Para lang kayong sumunod sa Diyos. Ano maibigay nyo sa Diyos? Maging makatotohanan tayo sa Diyos. Yung buhay natin maging totoo sa Diyos. Hello? Wala na tayo nabubuhay sa kasinungalingan. Wow. Amen? Hindi tayo nagbibiro, church, because this is your salvation. God has given you priceless gift. Free gift ang salvation. But then you need also to follow and obey His word. Amen? Kaya gusto niyo maging mangangaral. Sino gusto mangangaral dyan? It is a sacrifice. Masusundin ka man, pakinggan ka man o hindi, wala ka nang pakialam. Dahil sinunod mo ang kalooban ng Diyos. To teach the people of God to obedience to the word. Ayawan ka man, hindi ang ka man. Tuloy ka lang dahil ang Diyos po ang nagmimithi na ikaw po makakagamit-gamit sa abasa ng Diyos. Amen! Kaya ayaw nyo tumayo dito eh. Hallelujah! Ayaw nyo yung panlangit na bagay eh. So ano na nabigay nyo sa Diyos? Ayun tanong ko. Hello? Ano na naibigay mo? Sige, buksan natin ang 1 Timothy 6. 17 going to 19. Ito po yung, kung ikaw po mayroon lahat ng mga bagay na tinatamasa na marami sa babaw ng mundo, ikaw ba'y masaya? Sige po. 1 Timothy chapter 6 verse 17 going to 19. Sige po. May communion pa pala tayo. Sabihin mo sa mga mayayaman sa buong mundo, sa mundo ito, na wag silang maging mayabang o umasa sa kanyamanan nilang madaling na mawala. Ito yung sinasabi ko sa inyo, di po ba? Akala mo nasa highest peak ka ngayon na masagana, marami kang businesses, marami kang, hallelujah. Di po ba? Eh wala, lote niya yan dyan kaya lang, dapat yan respeto naman. Sabihin mo sa mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang, umasa sa kayamanan nilang madaling mawala, sa halip umasa sila sa Diyos. Ano? Kanino sila umasa? Na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Saan ka masaya? Na mayroon kang bago ngayong ano? Hello? Ano mayroon kang bago ngayon? Bagong bag niya raw. Yun na ba makapagbigay sa iyo ng kagalakan? May bago kang alahas. May bago kang napundar na bagay na minimiti mo. Diyan ka lang ba masaya? So dapat maging masaya tayo sa panlangit na bagay. Kasi sabi dito, na huwag silang maging mayabang, umasa kayamanan nilang madaling mawala. So ibig sabihin, sinabi na sa Bible, ang mga bagay na samantala sa mundong ibabaw na ito, temporal things, madali po lahat ito malulusa o mawala o lumaluma. Are you there? Dahil umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasya natin. Sige, tuloy. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuti. Wow. Mayaman ka na ba? Ha? May sumasagot dyan Mayaman sa mabubuting? Mabuting gawa na bang ginagawa mo? O lagi ka nang lalamang? Hallelujah. At mapagbigay at matulungin sa kapwa. Have you noticed all the message na natin nabasa? Yung kapwa pa rin ang palagahan. Mabuti pa rin tao sa iba. Hirap, no? Sila hindi mabuti. Kailangan maging mabuti sa kanila. Sabi dito kapwa. Kaya ngayon dalawang kautusan, napakalaga. Mahalin mo ang Diyos sa buong puso. Sige, sino naka-memorize? Sige, sabayan niyo ako. Mahalin ang Diyos sa buong puso, buong isip, at buong lakas. At ibigin ang iyong sarili tulad na, ano yon? Ibigin na yung kapwa. Tulad na pag-ibig mo sa iyong sarili. So, napakalaga ang kapwa-tao.
Ito pong mula binasa natin kanina na iba-ibang binasa natin patungkol sa kapwa. Have you noticed, church? Mahirap, no? Kasi hindi naman nagsisimba, tapos pagpalain mo pa. Mabuti nga tayong tao eh. Overcome evil by good. Wow. Wow, talaga. Mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sige, tuloy po. Sa ganun, makapag-ipon sila ng kayamanan sa langit na hindi, mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay because you are the living example how to deal these people. Kahit masama sila, naging mabuti ka sa kanila. Hirap, no, mga kapatid? Pero yun po ang katuruan ng Ebanghelyo ng Diyos. To love those people, love your enemy. Love your enemy. Parang hirap Love your enemy. Sino may enemy dito? Mahirap din yung may enemy. Kailangan mag-forgive. Kailangan magpatawad. Mga kapatid dyan sa likod, magpatawad sa mga tao nagsugat ng puso natin. Sa mga tao na at tayo po ay minaltrato. Love them. Naintindihan po ba natin? Yun po yun. Kautusan. Salita ng Diyos. Kapayagan mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, ano pong naibigay nyo na sa Diyos? Wow. Di po ba? Di wow talaga. Walang tao na naman dyan. Amen. Nakuha niyo po ba? Ngayon titingnan ko, January na preaching hanggang buwan-buwan. Kung may nadala ka sa Lord ngayon, talagang tigas na ng mukha mo, wala ka nadala sa Lord. Nakakalungkot talaga. Amen? Hello po? Huwag kayong ngiti-ngiti dyan. Sa Lord kayong umiti pagdating ng araw, pagbalik niya. Si Pastora pwede niyong man dyan. Pastora lang yan Pero sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng makapangyarihan Diyos na nagbigay ng buhay para sa ating lahat, doon tayo maghanda. Amen? Hallelujah! So, ano na ibigay mo sa Diyos? Nanalangin ka ba? O nakakapanalangin ka pa? Hallelujah! Nagmimiti ka ba sa pagtitipon panlangit? Discipleship, Bible study, prayer meeting. Wow! Di wow again. Wala wala. Absent ka na naman. Pero gusto mo pagpapala. So ano na ibigay mo sa Diyos? Trabaho ka ng trabaho, mapagod ka talaga dyan. Walang katapusan niya, mapunta pa yan lahat sa wala. Church, brothers and sisters, young and adult here, tayo po ba may dapat hingin ng tawad sa Diyos? Naintindihan po ba natin ating mga binasa? Naintindihan po ba natin ang ating napakinggan? Na malaga po ang ating kapwa na mailigtas din sila para po lahat tayo makapasok sa kaharian ng Diyos.